Karamihan ngayon ang pinoproblema tungkol sa COVID-19. Anong dapat kong gawin sa COVID-19? At dahil sa ganong pananalita, marami ang nagpapanik. Maraming gumagawa na magpanik ang tao. Marami rin ang mga taong talagang sadyang nagpapanik sa bagay nito. Mayroong agawan na, nagkaunahan sa pagbili ng face mask, nawawalan na, naubusan na, at meron sa pagkakataon na talagang pinili niya na lahat ng alcohol na kanyang mayakap. May nagsabi nga, inumin mo na lang para mauwi mo lahat na yan. So, mayroon ka bang magagawa dito sa COVID-19, itong salot na ito na dumating sa ating buhay? Nasa kontrol ba ng tao ang solusyon nito? Mayroon ba tayong may babahagi dito? Alam nyo, hindi lang yan ang problema natin. Ang problema natin sa mundong ito, hindi natin napapansin na bawat segundo, bawat pitik ng relo ay may namamatay. Maraming namamatay araw-araw, bawat minuto, bawat oras, ay maraming namamatay. At marami rin na hospital na nabibingit na sa kamatayan, naghihingalo. Hindi lang yan ang problema natin. Hindi lang ang problema natin, paghanap ng mga mask, ano bang alcohol. Problema rin natin, dapat mag-ipon ng pera para sa ating pagkain, sa kinabukasan ng ating mga anak. Ito'y isa lang sa mga dapat nating tignan sa buhay natin. Kasama ito sa dapat nating paghandaan. Dapat tayong magtulungan na magpalakas sa isa't isa. Natulad kanina sa napakinggan nating balita, mayroong taga-medya na hindi pa man nangyayari na mayroon ng pasyente o mayroon ng inatakin na sakit na ito sa Lasal, nagtanong agad, sabi, kumpirman niyo ba yung estudyante ron sa Lasal? Ang sabi nung taga-gobyerno, huwag ka magsalita ng ganyan. Wala ka din nababalik ng balita niyan. Huwag ka magsasalita dahil nagpapanik ang mga estudyante, mahirap yan. So, dapat din tayo mga Kristiyano, dapat mag-ingat din tayo sa ating mga pananalita, sa ating pag-share tungkol sa problema ito, dahil minsan hindi nakakatulong. Okay, gusto natin ipahatid sa mga kaibigan natin, kamag-anak natin na may napektuhan sa Marikina, pero ang totoo niyan, hindi ka nakakatulong eh. Dapat tayong magsalita, anong dapat gawin sa mga nangyayari ito. Ngayon, may 49 na cases na sa atin. Pero ano bang dapat natin gawin? Tayo ba'y dapat talagang mag-ingat dito? Oo naman. Ano mga pag-iingat? Tinuturuan tayo, magpugas ng kamay, magpahid ng mga alcohol, dapat natin iwasan ito. Huwag lumapit ng gusto sa ating kapwa, at mag-mask tayo, lalo na sa mga may sakit na sipon, kahit sipon lang dapat. Lahat ng mga bagay na yan ay makakatulong sa ating pagprepara. Pero, makukontrol ba natin ito? Hindi aksidente ang nangyayari po sa ating buhay. Simula pa lamang likhain ng mundo, nung mahulog sa kasalanan ng tao, naganap ang iba't ibang karamdaman, sakit, at marami billions ang namamatay dito. So dapat din natin isipin na dapat mayroon tayong pakinabang sa takot na ito. Higit dapat ang tao ay matakot sa kasalanan. Sapagkat simula pa lamang bumagsak ang tao, laganap na po ang salot ng kasalanan. At tiyak tayong mamamatay. Pero ang kasalanan yan, yung bunga ng kasalanan natin, gumagawa ng dahilan yan. Aksidente, salot ka, mga karamdaman, iba't ibang paraan paano pumatay ang kasalanan. Kaya dapat dito tayo magtuon. May mga anak pa tayo, wala ng COVID-19, pero sila po'y nasa salot na ng kasalanan. Dapat silang bigyan ng babala. No? Ibig na tayo ay tumulong sa pagpalaganan ng balitang ito, kailangan natin manalangin. Dahil bilang Kristiyano, huwag tayo magpa-apekto sa panig na yan. Sapagkat ang Diyos natin ang nagkontrol sa lahat. So, ano dapat natin gawin? Pagdating sa ganitong problema, mabay bumalik tayo sa salita ng Panginoon. Gaya na ng pag-aaral sa last Sunday, no, Sunday School, no? Yung mga Puritans na yun, likely verse lang, talagang sabi na ni Daniel, parang diamond yan, sinusuri nila. Sapagkat dyan tayo kukuha ng lakas. Dyan tayo kukuha ng ating kinabukasan. Dapat sa salita tayong magtuon. So, tignan natin, ano may tutulong sa atin ng salita ng Diyos, sa mo bahagi ng banal na kasulatan, tungkol sa ating kinaharap na problema. Now, gusto kong buksan natin ang Deuteronomy chapter 31, verse 6.
Alam natin ito yung pangangaral ni Moses kay Joshua, na si Moses ay hindi makakapasok sa lupang pangako, pero habang siya ay naglalakbay, kasama niya ang Diyos, nangako ang Diyos na hindi kita iiwan, at lahat ng problema, lahat ng salot sa daan ni Moses ay talaga namang pinuksa ng Panginoon. At dahil dyan, si Moses ay may iwan, hindi siya makakapasok sa lupang pangako, at ang magpapatuloy ay si Joshua. Kaya naman si Moises, kanya rin ipinangaral kay Joshua kung anong dapat gawin. Tulad ng ginawa ng Diyos nung siya pa ang nangunguna. Ganito ang dapat gawin. Nasabi rito sa Deuteronomy chapter 31 verse 6. Kayo'y magpalakas at magpakatapang. Huwag kayong matakot ni masindak sa kanila sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay humahayong kasama mo. Hindi kanya iwan ni pababayaan man. Ito'y salita para sa atin na mananampalataya. Huwag tayong tumulad sa mga tao dyan na masyadong hina-highlight nila ito, yung salot na ito, pero hindi na nakikita ang totoong salot na sumasalot na sa kanila, walang iba kundi ang kasalanan. Pero ganyan pa man, dapat mayroon tayong gagawin din. Paano natin harapin ito? Magbago lahat, tayo may manalangin. Panginoon, muli kami po ay lumalapit sa inyo at amin pong muling ituon ang aming pong puso at isipan sa inyo sapagkat kayo ang Diyos na soberano, kayo ang may kontrol, kayo ang nangangasiwa, namamahala, at nasa iyo pong kamay ang kapahintulutan ng lahat ng maaaring mangyari. Pero nawa, Panginoon, gamitin din namin ang aming responsibilidad na kayo ang Diyos na soberano, pero may responsibilidad kaming mag-ingat. At higit na pag-iingat, Panginoon, upang hindi lamang sa karamdaman ito maligtas ang tao, kundi maging po sa kasalanan na lumalamon sa buhay at kaluluwa ng bawat isa. Kaya tulungan niyo kami, Panginoon, maging bukas ang aming diwa sa inyong salita at sa inyong kapangyarihan na dito kami mag-awa. So, may dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Now, itong Deuteronomy chapter 31, verse 6, ito ang pangaral ni Moses kay Joshua na siya magpakalakas at magpakatibay sa pangunguna sa bayan ng Israel. Dahil si Moses, hindi na siya pakatutuloy doon. Alam natin, mamamatay siya. Papatay siya ng Panginoon. Bakit po? Dahil siya po'y nagkasala. No? Naging sanhi sa kanya na hindi siya makarating sa pangako dahil sa kanyang kaamuan, the meekest man in the world, si Moses, maliban kay Jesus, siya po ay naggalit. At dahil doon, ay siya po ay disiplina. Kaya ngayon, ipagpapatuloy ni Joshua ang assignment na ito, ang mission na ito. Kaya si Joshua ngayon, papasok sa bagong antas ng buhay, papasok sa ngayon sa bagong kaaway, at anumang mga kaaway, anong dapat niyang gawin para dalhin ang bayan ng Israel na rebelde sa Diyos. Kaya nga may mga salot, may mga problema, may mga kaaway, dahil nais ng Diyos na disiplinahin ang kanyang bayang Israel. At si Joshua ngayon ang namumuna. Paano niya ito haharapin itong COVID-19 sa panahon ni Joshua? Dalawang bagay po ang tinuturo rito sa ating binasa. Deuteronomy chapter 31 verse 6. Una po, sundin ang salita ng Diyos. Sundin ang salita ng Diyos. Anong sinasabi ng versikulo? Anong sinasabi ng salita ng Diyos? Magpakalakas ka at magpakatapang. Yun ang una. Ikalawa, kung taglay na natin ang lakas at tapang, ikalawa, huwag matakot ni masindak. Kung paanong humarap sila sa bagong yugto ng buhay at iba't ibang salot sa buhay na kanilang harapin, yun din ang buhay natin ngayon. Nasa bagong yugto na tayo ng buhay. Paano natin harapin ito? Una, sundin natin ang salita ng Diyos na sinasabi, magpakalakas ka at magpakatapang. Deuteronomy chapter 31 verse 6. Kayo'y magpakalakas at magpakatapang. Saan tayo kukuha ng lakas? Sa ating bang sarili? Magpakalakas tayo din sa pagharap natin itong buhay natin, itong karamdamang ito. Hindi sa ating sarili, kung saan
dapat tayong humugot na lakas sa pinagmumulan ng buhay natin. Siya lang ang makapagbibigay nito sa atin, sapagkat siya ang may likha ng lahat ng bagay. Tignan niyo ang sabi sa Acts chapter 17, verse 24, at tumundag tayo sa 28. Ganito ang sabi, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan, siya gumawa ng sanlibutan, siya ang pinagmulan, at ng lahat ng mga bagay na naririto. Ang Diyos may likha. Ang Diyos ang namamahala. Siya ang nagpapahintulot ng lahat ng bagay. Siya ang Panginoon ng langit at lupa. Doon tayo kukuha ng ating lakas. Sa Kanya tayo dapat humugot ng lakas at hindi tayo magtiwala sa ating sarili. 28, sapagkat sa Kanya tayo nabubuhay at kumikilos at nasa Kanya ang ating pagkatao. Tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, sapagkat tayo rin ay Kanyang anak o supling. So, saan tayo dapat kumuha ng lakas? Abay sa Diyos, hindi sa ating sarili. Wala din magagawa sa COVID-19. Actually, magagawa lang natin ang pag-iingat. Magagawa natin huwag lumapit sa mga tao. Pero kung talagang kakapitan tayo, wala din magagawa. Ang dapat nating bigyan ng lakas ang ating loob ay magtiwala tayo sa Diyos. Sa Kanya tayo lumapit, sa Kanya tayo sumandal, sa Kanya tayo tumawag. Sapagkat in Him we live and move. Huwag tayo masyadong magpaka-panic. Yan ang nangyari ngayon. Nagkakaubusan na ng mask. Pwede naman tayo gumawa ng sarili. Gusto nyo pagawa kay Lenda ng mask. Pwede natin gumawa Bakit? Kailangan pa natin makipag-agawan doon sa butika. Pwede naman tayo gumawa ng sarili natin. Ikalawa, dito sa ating unang hakbang, na salita ng Diyos, magpakatapang ka, magpakalakas ka, at magpakatapang. Saan tayo kukuha rin ng tapang? Tayo may tapang lang sa ating kapwa. May tapang sa ating gagawin. Pero pagdating sa karamdaman, pagdating sa ating kaaway, na hindi natin nakikita, kailangan natin humingi ng tapang. At saan? At paano? Paano tayo magiging matapang, mga kapatid? Ephesians chapter 6, verse 10. Ganito ang sabi ni Pablo, pagkatapos niya ituro ang lahat ng bagay, na ang ating buhay, ang buhay ng mananampalataya, laging may kaaway na hindi nakikita, nagliliyab ng mga palaso, ang umaatake sa atin. Anong dapat nilang gawin? Ang sabi nito ni Pablo, sa kahuli-hulihan, patuloy kayo magpakalakas sa Panginoon. At sa kapangyarihan ng Kanyang lakas, isuot ninyo ang buong kasuotan pandigma ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa mga pakana ng diablo. Kanino na tayo kukuha ng lakas? Sa Diyos. Anong lakas ang may bibigay niya sa atin? Yung ating assurance of salvation. Dapat nating suot palagi. Saan man tayo? Tayo po yung mga taong hindi po sa sanlibutan, kapag tayo kinapitan ng COVID-19, mamamatay tayo papuntang impyerno. Tayo po yung may kaligtasan. Doon tayo kumuha ng tapang. Bakit ako matatakot dyan? May kaligtasan ako. At ikalawa, yung kaligtasan natin, suportahan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Ano yung kapangyarihan ng Diyos? Gospel, yes. Romans 1:16. Ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng mga sumasampalataya. Ikaw ay naligtas dahil sa iyong panampalataya, sundin ang salita ng Diyos. Ano yung unang dapat natin sundin? Magpakalakas ka at magpakatapang. Ibig sabihin, maging matapang tayo sa katotohanan. Huwag tayong kumuha ng mga false news, di ba? Mga fake. Yung totoo nating balita, tayo mga tao ng Diyos, tayo mga ligtas, isuot natin ito palagi sa araw-araw. Nang sa ganun, taglay natin ng lakas at taglay natin ng tapang. At yan ay bahagi natin sa ating kapwa. Bahagi ba natin sa ating mga anak? Alam niyo dito, pagdating dito sa COVID-19, pantay-pantay lahat ng tao. Mahirap at mayaman, kakapitan ka. Mahirap at mayaman, mamamatay ka. Wala rito nakakalamay. Kaya nga ang pag-asa lang nila ay sumampalataya sa ating Panginoon at magkaroon sila ng helmet of salvation. Ikalawa, maliban na sundin natin
ang salita ng Diyos na magpakalakas at magpakatapang. Ngayong nasa atin ang lakas at tapang. Ikalawa, huwag matakot, di masindak man. Deuteronomy 31 verse 6. Ang sabi diyan, kayo magpakalakas at magpakatapang at huwag kayong matakot ni masindak sa kanila. Yun ang dapat natin gawin. Huwag matakot ni masindak sa kanila. Bakit? Bakit huwag matakot ni masindak sa kanila? Nasa atin ang lakas eh. Nasa atin lakas. Ang lakas natin ay ang pangako at ang Diyos. At hindi tayo dapat masindak. Nasa atin ang tapang. Anong tapang? Suot natin ang helmet ng kaligtasan. Ligtas tayo, mga kapatid. Kapitan man tayo, dahil hindi rin tayo exempted dyan, maaaring kapitan tayo. Hindi na maaaring talaga kakapitan tayo. Pero nakatityak tayo. Maging matapang tayo. Huwag tayo mawalan ng pag-asa tulad ng mga nagpapanig ngayon dahil wala silang sinasandalan at yaka. Kakampi natin ang Diyos. Hindi siya ihiwalay sa atin. Kasama mo ang Panginoon. Ang sabi dito, sabi ng Panginoon, sapagat ang Panginoon ng Diyos ay humahayong kasama mo. Saan ka man pumunta? Minsan wala kang mask. Nagkataon wala kang mask, may pupuntahan ka. Sino kasama natin? Ang Diyos. Kaya tayo, minsan nakakaligtas sa ganung mga karamdaman, kasama natin ang Diyos. Kung tayo maapektuhan, kasama rin natin ang Diyos. Bakit tayo masisindar sa kanila? Hindi lamang nakasama natin ang Diyos, ang sabi diyan, hindi kanya iwan ni pababayaan niya. Alam niyo, hindi ko aksidente itong mga salot na nangyari sa atin. Alam natin yan, Romans 8:28. Ba't kong natakot? Ang lahat ng ito'y para sa ikabubuti ng mga nagtitiwala sa Kanya. Yung mga iniibig ng Diyos, bago pa lamang itayo ang sanlibutan. Bakit tayo masisindak kapag ako? Kasama natin ang Diyos. Alam mo, pagka yun ang lagi natin ilagay sa puso natin, kasama ko ang Diyos. May tutulad ka namin, may tutulad ito sa nangyari sa amin sa Makati, sa Tihaco, no? sa Antonio Village. Doong bastusin yung aming kapatid, Isali, katindahan. Nagsumbong yung mga bata. Kuya! Si Isali, binastos nito ng mga tambay mo. Alam mo kung sinong sumumunod doon? Kami limang mga talagabihan. Tumayo agad kami. Tinunta namin. Aba, yung mga tao talaga nagtungtuwa sila na parang nakasandal sa espada. Etong panlaban ninyo. Hinapin yung kailang kapatid. Alam nyo, kung doon sa ganong klaseng makataong katapangan dahil mayroong sumusuporta, gaano pa kaya po ang Diyos ang kasama ko? Mas panatag ka. Sinikontrol lahat ng bagay. Sabi ng Panginoon, kasama mo akong humahayo. Hindi kita pababayaan. So, ano dapat natin gawin? Ano dapat natin gawin? Ngayon, alam mo na ang totoo kung sino ka. Aba, gaano makatotoo ang salot sa mundong ito, mas totoo ang Diyos na ating minamahal. Huwag natin ipangalandakan, huwag na tayo magbalita. No? Akala natin nakakatulong tayo dahil nabibigyan natin sa impormasyon. Ako pumasok na, takot lang yung dinadala natin. Mas maganda pa, i-share mo na lang ang mabuting balita sa mga tao. Makakatulong ka pa dahil mali po, sumapalataya sila sa Panginoon, sila naligtas ng tayo. Wala pong naliligtas sa magitan ng takot. May naliligtas sa magitan ng magandang balita. Imbita tayo ay makapaghatid ng fear, tumulong tayo sa pagpapalakas sa ating kapwa. Paano? Manalangin tayo. Pag-pray natin, ang Diyos may control. Ang sabi ng Panginoon, call
unto me, and I will answer it. Higitan pa natin ating panalangin sa bahay. Sana, Lord, maligtas ang aking mahal sa buhay. Katotoo niyan, lumalagana pa ng COVID-19, pero simula pa lamang sa sinapupunan, ang aking anak ay kasalanan na at siya ay patungo sa impyerno anytime. Kasi mamatay. Sana doon siya maligtas. Hindi lang sa tayo lang. Panginoon, salamat po sa inyong salita. Isa pa, nakapagbigay sa amin ng totoong kagalakad ng pag-asa. Nakikita namin wala pong aksidente nangyayari sa aming pong panahon. Totoo, ito po'y nagkakalat ng labing, takot, pangamba, sindak sa lahat ng tao. Pero sino kami, Panginoon? Ang sabi nga sa Romans 8:31, kung kakampi namin ng Diyos, sino maaaring lumaban sa atin? Wala kami dapat kakahutan. Totoo, Lord, na dahil po sa kasalanan aming minana, bagaman kami ay inyong pong nilighang bagong nilikha po, ngunit narin pa rin sa amin ang remaining sin. Na maaari pong kapitan ng iba't ibang mga karamdaman upang ito'y patayin. Ngunit ang aming pong kaluluwa hindi po mamamatay. Sapagkat iyan po yung pangako, hindi nyo kami iiwan, ito ang bayaan man. Kahit sa kamatayan, ang sabi ng Panginoong Hesus, na kung kayo'y sumasampalataya, kahit na kayo ay mamatay, muli kayo mabubuhay upang kayo ay manatiling buhay. Kaya, Panginoon, sana na po, sa aming pagtulong sa lipunan, ay kami po ang magkalat ng mabuting balita na walang ibang pag-asa kundi si Kristo na kanilang tagapagligtas. Hindi lamang sa karamdaman, kundi sa kanilang kalubuhan. Maraming salamat po, maraming dalangin sa pangalan ng